Grabe yung trending mo, Vince. Kaya yung iba, sinasabi nila direkta sa'yo na cloud chaser. Ngayon nga po eh. Actually, may mga ganun ano rin po. So, hindi ka cloud chaser. Cloud chaser, Mama Ogs. So, ganun ka kagigil sa mga cheater. So, was there a time na ginawa mo naman yun? Di naman sa ano di naman ako santo kasi. Ako lalaki ako. Oh, maganda yung payo mo. Ba't hindi mo ginawa sa sarili mo? Bakit inilabas mo pa? Ano talaga sa akin, motivate na i-post. Kasi sa mga bashers naman na walang sense na sinasabi, okay lang, mag-comment lang sila. Dagdag engagement din, yun naman, di naman yan, di ba? Dami ng chismoso, nagtatanong pa, ano ba, may update pa ba? Guys, ito yung ano yun. Feeling ko prank yan. Parang wala akong tiwala sa'yo. Happy mo. Ano to? Combo? Fine. Ha? Sabi na prank to eh. Para saan? Anong habol mo kay Vince? Ayoko na. Uwi na ako. Sige na. Pinagkita ka. Ha? Gusto na tayo hug last time. No. Wala na talaga. That's your last time. Okay. At kasama na po natin ngayon ang controversial, Mr. Vince Jimenez. Hi, Vince! Hello po, Mama Ogs. Kumusta po? Ikaw ang kumusta? Kaya nga po. Kaya ang ingay po, no? Oo. So pagkatapos ba ng lahat ng ito, Vince, marami ka bang naging admirers, mga babae, mga bading? Dahil yung iba humahanga, no? Doon muna tayo sa humahanga. Actually, yun po, nagulat din po kayo. Dami nagbe-message din na gano'n. Which is, yun nga, babae, LGBT, maraming nagpupuri na rin sa akin. Or, actually, marami rin namang di sang-ayon. Pero, mas pinaka talaga ako sa mga lalaki. Yung iba, mga niloloko rin. Sa akin nagusumbong, Ma'am Ogs. Nagugulat ako. Tapos, Anong mga sumbong nila? Anong nag-advise sa akin, ano ba pwede kong gawin sa ganito? Sabi ko lang sa kanila, yaman mo na yan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Ang babae nandyan lang yan. Pero yung ano natin, mentality natin, or yung peace of mind natin na lang, ayun yung pinakalagaan. Ayun talaga yung pinaka-importante. Mag-improve ka hanggang sa tamang babae yung lumapit na sa'yo. So, pinapayo mo yon, pero baka sabihin naman nilang mga makakapanood nito. Maganda yung payo mo, ba't hindi mo ginawa sa sarili mo? Bakit inilabas mo pa? Sa nilabas ko, actually hindi naman kasi yung ano ko gusto kong i-point out. Ang gusto ko lang talaga is may matutunan din sila sa ganong mga behavior na di dapat dito tinotolerate, Mama Ogs. Actually, cheating nowadays has become normalized na rin talaga, di ba? Parang pag cheating, okay, issue, di ba? Chismis. Kasi yan yung mga tao chismis talaga eh. Pero let alone that, pero kung magagamit ang tao, ayun na yung mga hindi talaga hindi normal. Oo. So, dapat di natin na-normalize yan, cheating. Kaya mas lalong dumadaming pang mga ano ngayon, cheating kasi nag-circulate yung hate saka selfishness sa bawat tao, di ba? Kaya mas lalong naging complicated ang mga relasyon ngayon dahil dyan. So, sino naman gusto ng cheating, di ba? Di ba? Pero, yung ginawa mo, dahil nag-cheat sa'yo, is tinatanong nila, palagay kaya niya, tama yun. Dapat pinersonal na lang niya yung babae. Alam mo yung mga comments na dapat pinersonal mo na lang yung babae, hindi mo na dapat ipinahiya o hiniya on social media. So, pag naririnig mo yun o nababasa mo yung mga ganong comments, actually, may point naman talaga sila. Pero hanggang saan? Di ba? Hanggang sa makita nila na ito-tolerate ko itong mga ganito. Actually, hindi naman ito taga-about sa akin. Sa post ko, Mama Ogs, nakalagay talaga doon, gusto ko talaga makausap yung lalaki. Kasi sa naging ano rin talaga, kung magiging apologetic talaga siya, na mag-sorry, sincere sorry, ayun talaga yung pinaka, gusto ko makuha, gusto ko marinig. Okay. Wala talaga siguro magiging post na ganito. Tsaka gusto ko rin talaga talaga sa akin, motivate na i-post. Kasi yun nga, naging normalize itong mga ganitong behavior. So, ang purpose mo talaga, kaya mo siya pinost, ay para hindi lang pang sarili mo, kundi para may matutunan ang mga tao kapag nakita ito. Na, when you say natutunan gagawin ko yun next time pag may nag-cheat sa akin. Diba? Babalutan ko ng regalo. Ay, hindi. Tapos, i-on cam ko, i-video ko na binubuksan niya yung regalo. Gusto ko lang na wag na lang gawin. Gusto lang mag-cheat sa relasyon nila, wag na. Kung di mo na mahal yung isang tao, mas mabuting tapusin mo na. Wag ka na mag-cheat. Hayaan mo lang maghiwalay kayo ng maayos. Diba? Para saan pa? Maglulukohan kayo. Maglulukohan si lalaki, si babae. Abatuhan lang kayo hanggang sa maging toxic kayo, diba? Mas okay na yung maghiwalay kayo ng maayos. Pag-usapan nyo, mag-refresh kayo
kayo ng relasyon nyo hanggang sa mag-restart. Kung kaya pang ayusin, ayusin. Pero kung sa third party kasi hindi na talaga okay yun, Mama Ogs. So, ganun kakagigil sa mga cheater. Mm-mm. So, was there a time na ginawa mo naman yun? Cheating sa relasyon, mismo ba? Ay, actually wala talaga eh. Di naman sa di ako santo kasi. Ako lalaki ako, may pa rin ako, urge pa rin ako na gaya ng mga ibang lalaki. So, nakipag-date naman talaga ako sa mga ibang babae. Pero, wala ako sa relasyon single ako. Hanggang sa pag nakita ko yung nagmamatch ng energy, go. Kagaya nung nakita ko dito, as in, ang bait, ganun. Sinet ko talaga sarili ko na, eto na yun, pasukin ko na tong relasyon. Ito yung si, Yes. Tas lahat ng pag-iintindi. Siguro naging talaga ako naging colorblind sa red flag. Kasi may mga ganong intindi mo. Diba gusto mong pasukin tong relasyon? Dapat pasukin mo lahat. Yung pangunawa, pag-iintindi sa relasyon, ibigay mo bilang lalaki. Naibigay mo ba rito kay Alian? Ayun yung pinaka ko. Di ko lang pagkakamali. Siguro di yung pagkakamali eh. Kasi as a man, ganyan talaga dapat mag-intindi eh. Pero yun nga, hanggang sa ko na rin na may mali na nangyayari. So, di ko na pinaano hanggang, ayun. Sinet aside ko na lang yung mga something fishy na nalalaman ko. Hanggang sa, yun nga, may nag-bulgar na rin sa akin. Doon ko na pagtagpi-tagpi lahat. So, that triggered you para magbalot ng regalo at i-regalo sa kanya. Actually, pilyo talaga ako, Mama Ogs eh. Gusto ko lang talaga siyang yung biruin. Not for the video rin talaga. Gusto yung video na yun, gusto ko lang, matakot. Pero yung pinaka-purpose talaga ng Mama Ogs is dun sa video. Gusto kong malaman ko sino boyfriend niya, di ba? Para makausap ko, para magkaintindihan, at para magkaalaman kaming tatlo kung ano ba yung nangyayari. Which is hindi niya nagawa. And then, nung nakausap ko yung boyfriend niya, pag after nung posting ko na, ayun. Doon mo naintindihan ng lahat. Doon ko, napagtagpi-tagpi talaga ang lahat, Mama Ogs. So, kung nauna yung pakikipag-usap sana sa'yo ng boyfriend, hindi mo ipopost. Yes po. Pero ikaw ba, nung pinost mo yun, wala kang, anong purpose mo? Kasi syempre, yung iba, ang dating parang, gusto ba niya ipahiya talaga yung girl? Gusto niya ba mawala ng ulo yung girl? As in, parang lumakad ng hiyang-hiya sa sarili, sa ginawa? At first talaga, Mama Ogs, hindi talaga yung pinaka-ano ko eh. What's the purpose? Purpose talaga eh. Ayun nga, pinaka-purpose ko nung unang confrontation namin is yung malaman kung sino yung boyfriend niya. Kaso, di niya sinabi. And then, nung nag-sorry siya, pero di ko nakita yung sincerity na gusto niya ibigay, na gusto kong makuha na sorry. Na very apologetic Yes. siya sa nangyari. Yes. So, kung nag-sorry siya, hindi mo lalabas. Ako naman, yes. Ako naman, malambot naman ako eh pag nag-sorry sa akin. At nakita kong pinagsisihan niya yung ginagawa niya. Siguro, walang mangyaring posting siguro na ganito. Gaya ng sinabi ko sa post, ayoko talaga ng drama, Mama Ogs. Ayoko talaga ng mga ganong posting or public shaming. Pero dun sa, kasi, wala siyang pinakitang remorse. And then, ayun, parang yung nag-motivate sa akin na kailangan ko i-post. Kasi marami pang ganito ng ibang tao. Hindi lang siguro ako. Kasi yun nga, gaya ng mga nag-message din sa akin, marami ring mga cheating na nangyayari ngayon, Mama Ogs. Hindi lang lalaki, babae, sa akin nagsasabi. Ba't ka nagsasabi, di ba? Parang gusumbong, ganun. Siguro kasi nakuha ko doon yung tapang na para gawin yun. Tapos kalmado pa daw ako ng confrontation. Paano ko nagagawa daw yun? Sabi ko, siguro kasi hindi rin ganun sa akin parang, nung una, nung nalaman ko yun, na yung mga ganong pinagsasabi niya, ang plans niya sa akin, ay may gusto siyang makuha ang ibang bagay. Galit na galit ako nun, nung sinabi sa akin ng kaibigan niya. Galit na galit ako nun, syempre. Pero, yun nga, after that day, kinontrol ko na yung sarili ko Tapos, nung sabi ko sa kaibigan niya, send me proofs and I will thank you. Tapos, yun nga, sinundan ng kaibigan niya yung mga screenshots. Doon ko na, wala. Ganun na ako Tapos, alam mo yung di malamig pero nanginginig ako, Mama Ogs. Parang ganun. Parang nanlalamig yung buong katawan mo. Kasi hindi ka makapaniwala. Ganun. So, sabi ko, kasi mahal mo. Napamahal na rin talaga ako, Mama Ogs. Nagkasabihan kami ng I love you Ganun. Pero ang ligaw, pa lang Pero walang label. Wala pang label, Mama Ogs. Maraming may message sa'yo, humingi ng payo. So, feeling mo positive yun. And then, ano naman yung backlash sa'yo ng ginawa mo? Actually, may mga ilan din po mga nagko-comment. Saka nagme-message din po sa akin. Hindi ko daw po dapat i-post pa or gawin yun. May point naman, pero hanggang saan? Hanggang saan yung pagtotolerate ko? Gusto kong maging awareness din sa iba na hindi dapat ginagawa to o tinotolerate ng ibang tao itong ganitong behavior. So, gusto kong may matutunan sila sa mga ganitong bagay na hindi dapat nino-normalize or tinotolerate. May mga girls din ba na humahanga sa'yo na nagme-message?
Meron din po, actually, mga ganun. Okay. May mga kwento rin ba sila sa'yo? Yung iba po, yung nga, iba po nagsusumbong sa mga may cheating din kung ano daw dapat nilang gawin. Then yung iba naman po, pinapraise ako kasi yun nga, ba't daw po ako niloko. Okay lang naman, wala naman din sa itsura yan. Kung sinong lolokohin o magloloko. O kaya magpapalin lang sa looks o magpapadeceive. Kahit sino pwede maloko at manloko po. Dahil nakilala ka na, Vince, anong mga reaction ng mga tao pag nakikita ka, nakikilala ka instantly? Kilala po ba ako? Kilala Oo. po ba ako? Hindi, I mean, meron ka bang nakakasalubong na mga tao na ikaw ba yung Okay. na viral? Actually nga po, less ano ko sa nito mga these days sa public. Kaso yung nga, may work din, kinontinuity ko. Nagpahinga ako nung sa Benguet, Mama Ogs. Kasi parang overwhelmed din ako Di ako sanay sa gantong Oo. attention. Ako sabog yung notifs ko, Oo. yung mga messages. Sabi ko, ano ba to? Oo. Ang ganun. Sabi ko, gusto ko lang naman is yung may matutunan sila. And then, yun nga, nagbakasyon ako dito sa Benguet para lumumig na rin yung ko. Tahimik sa Benguet, Mama Ogs. Sobrang lamig. Sobrang, dun ko Mag-isa ka? mga friends ko po. Oo. Marami kami actually. Gusto mo lang makalimot? Or gusto mo lang refresh. Gusto lang mo mag-unwind? mag-unwind. Ganun. Kasi parang, overwhelmed sa mga pangyayari. Diba? Sabi ko, grabe palang trending. Kaya nga, grabe yung trending mo, Vince. Kaya yung iba, sinasabi nila, direkta sa'yo na cloud chaser. Ngayon nga po Actually, may mga ganun rin po. So, cloud chaser ka ba? Nare-reflect ko yung mga comments nilang ganun. So, sabi ko, cloud chaser ba ako? Tinanong ko ba yung behavior ko? Ako naman kasi, kung makita nila, kung sa personal, pilyo talaga ako. Lalo yung sa gifts, Mogs, kung saan ako nagkaroon ng ganung idea. Hindi ko lang, parang may nakita na kasi akong ganun na idea. Ginaya mo lang. Na ginaya ko lang. Ibabalot mo sa regalo Yes, yung ginaya ko lang. ebidensya. Yes, gusto ko lang maging ganung lang. Ayoko na masyadong drama. Pag confrontation. Kaya siguro naging ganun kakalmado na rin ako. Kahit na ganun yung mga pinapaliwanag niya. So, hindi ka cloud chaser? Cloud chaser, Mama Ogs. Kung cloud chaser ako, siguro marami ng best nangyari to. Ganitong bagay. Pero ngayon lang nila ako nakilala Ganyan pumutok yung pangalan ko na ganito Sabi ko nga rin sa post, ayoko ng drama. Nakikringe ako nung tinatype ko yun, yung post na yun. Yung caption mo. Yes. May nangyari na ganitong cheating din. Siguro mga nung high school, ex. Pero hindi ko pinopost. Hinaya ko na lang, move on. That's all. Pero kasi let alone cheating May panggamit din kasi yung nangyari. So, I don't want to tolerate that. Siguro enough is enough. Dapat tong maging awareness sa iba. Yung sinasabi nilang wala ka respeto sa babae. Babae pa din daw yun. Anong comment mo doon? Respeto, Mama Ogs, ina-earn yan Hindi yan hinihingi. So, pag nakuha yung respeto ko ng isang tao, respeto ko, di ba? Kaya lang, Mama Ogs, ang respeto kasi nauna yan sa atin Pag nare-respeto mo yung sarili mo, respetuhin ka ng ibang tao, di ba, Mama Ogs? Kung wala kang respeto, makukuha mo ba yung respeto nila, di ba? Ganun lang yun, Mama Ogs. So, pagkatapos ng lahat ng ito, ano bang nangyari kay Vince? Ano ba ang naganap pa sa buhay mo? O ano ba yung nagkaroon ka? At ano yung nawala rin sa'yo pagkatapos ng nangyaring to? Actually, wala namang nagbago, Mama Ogs Siguro, ayun lang, nagkaroon ng ibang ng attention, SOCMED. Tapos ako, pinakalma ko rin kasi yung issue. Hindi ko na ako sumagot. Hindi na ako nag-follow up sa ganung issue. Dami ng chismoso, nagtatanong pa, ano ba, may update pa ba? Wala na, tapos na. Mag-focus na tayo sa ibang issue. Tapos na yun, okay na yun. Okay na yun. Naka-move on ka na. Mag-move on, siguro, Mamogs, hindi pa. Sa nangyari. So, inano ko lang sa trail ko na siguro, ano yung lesson na nakuha ko dito? Hindi ka na trauma? Trauma, siguro, awareness din sa akin. Awareness na dapat di ako magbasta-basta, mahulog sa relasyon, kahit gano'n pa kabait yung isang tao, dapat kilalanin mo muna. I-background check mo, Mama Ogs. Kilalanin mo lahat ang pamilya niya, friends niya, sa work niya. Kung dapat i-background check mo para mas makilala mo siya kung sino yung gusto mo maging partner sa buhay. Ako rin naman, dapat yung i-background check. Ganon din. So, ano lang din yan. Siyempre, di ba? Iba na yung sa panahon ngayon. Pero nakakaloka yung ginawa mo o yung video mo na post o nagkaroon pa ng mga memes. Kaya nga grabe mo tao ngayon, no? Grabe kung sausaw sa issue rin, mga memes na palasag naman. Marami bang gumaganon sa'yo? Sa public. Uy, Vince, palasag naman. Ganun. Pasang pa-picture, ganun. Tapos mga ganung rin. Meron pang iba ganun. Ano pang mga memes na nababasa? Yung free service. Ano naman, boss? Pa-free service ako dito sa location na to. Ganun, free service? Bakit? Kasi ayun ngayon nabasa nila may sa free service, saka free foods. Ganun. Nagpapalibre ka. Ayun yung pinaka tumatak din sa ibang netizens. Yung pati yung sa regalo, ganun. Pati yung regalo, di
Di ba? Parang ginagaya na rin yata yung Parang ganun. pagre-regalo mo. Pati sa O kaya yung iba. screenshot. Oo, yung screenshots. screenshot. Oo. Ngayon, natitensa yung mga tao. Pag yung jowa nila, re-regaluhan nila, ano kaya to? Mga screenshots Kaya yata nga eh. ito Kaya nga, baka iba na yun, nakakatakot na tumanggap ng regalo ngayon, ganun. So, kumusta yung trabaho mo? Hindi ba naka-apekto itong ginawa mo sa iyong trabaho? Hindi naman, Mama Ogs. Ano lang, siguro, ibang din nakakilala sa akin, nakilala na ako, which is, nailang din ako. Kumbaga, nakikilala nila ako dahil sa gantong posting, dahil sa gantong viral. Mas dumami ba kaibigan mo? O mas marami kang kilala na pag lumalapit sa'yo, nararamdaman mo, conscious na yata sila lahat sa akin. Hindi ko alam kung sila nakakaroon ng conscious pa o ako. Parang ganun eh. So, kasi, syempre, kinakamusta nila ako. May mga ganung kaibigan din ako na grateful din ako na kinakamusta ako kung anong nangyari sa akin. Sabi, okay lang naman. So, ngayon di rin ako masyadong nakapag-reply sa kanila eh. Pasabog din kasi messages, yung mga ganun. So, binabalikan ko yung mga ibang messages nila ngayon. Na mga nangamusta, mga ganun. Affected ka sa nangyari o affected ka sa backlash? Sa backlash, Mama Ogs, okay lang naman yun eh. Kasi binabasa ko rin kung may sense ba yung sinasabi nila, self-reflect ko kung tama ba yung pagkakasabi nila o hindi. And then sa mga bashers naman na walang sense na sinasabi, okay lang, mag-comment lang sila. Dagdag engagement din yun din naman dyan, di ba? So, nasa ano rin naman tayo eh. Sa social media ko pinost. So, dagdag maging awareness din sa akin na may mga ganun din talaga. Hindi lahat mag-agree sa post ko at mayroon ding magbabash din talaga. Aware din naman ako dyan. So, in the future, hindi ba parang baka mangilag sa'yo yung mga girls? Siguro. Kunwari, pag may nililigawan ka, nako, ikaw yung ano. Mama Ogs, wala namang dapat silang ikatakot. Siguro mas nakabuti pa nga eh. Kasi mas na-attract ko pa yung mga malilinis yung intensyon, di ba? Kasi alam alam siguro nila na pag may ganun, may pwedeng mangyaring posting pa o pa-post kita. Joke lang. Joke lang naman. Pero yun din, parang naging awareness din siguro sa ibang tao to na hindi dapat i-tolerate yung mga ganitong behavior. Tinatanong nila, baka gusto mo lang daw mag-artista. Gusto ko talaga mag-artista dati pa, Mama Ogs. Pero matagal na yun. Iba na kasi career ko ngayon. Hanggang nakita nyo, formal na formal tayo. So, ano talaga kasi ngayon Mama Ogs, nagbebenta ng properties. Anyway, so, ano ang natutunan mo sa lahat ng pangyayaring ito? Yun nga, kasi ngayon, Mama Ogs, cheating has become normalized nowadays eh. Sa totoo lang, dati lalaki talagang mas naglolo ko. Mga babae ngayon, na-adapt na kung paano maglaro ang lalaki. See what happened there? Parang na-normalize na tuloy yung ganyang behavior. Actually, Mama Ogs, yung mga babae, mas understanding yan kaysa sa lalaki. Ang lalaki, they can choose who they can with. At ang babae naman, they can choose to stay in a relationship or choose better than us. Diba? So, nasa ang mga babae, Sila nagdadala? Yes, ang lalaki ang magdadala sa relasyon, tayo magli-lead, pero ang babae ang susuporta sa atin. Sila ang may choice kung mag-i-stay sila sa lalaki. Kung niloloko sila, itatolerate nila yung cheating, pwede nilang alisan, di ba? So, ang ano ko lang sa generation natin ngayon, mas lalong nasisirculate yung hate, yung cheating, yung selfishness, foolishness sa mundo. If we spread more love and kindness, di ba? Pero yun lang, siguro mapapayo ko lang din siguro sa lalaki kasi alam ko yung ng lalaki, ways. Siguro kung na-cheat ka or ngayon, hayaan mo lang, just improve yourself, be a man, learn self-control, self-awareness, learn new skills pa. Gusto ko mag-improve muna sila sa sarili nila hanggang sa ma-attract nila yung tamang babae na nagmamatch ng energy nila hanggang sa dumating, maging okay din yung relasyon nila, na maging okay na sila. Stable na yung mindset nila, stable na yung income nila kasi lalaki talagang pinaka nagdadala dyan eh. Matuto na lang tayo makontento. So in other words, sa lahat ng nangyayaring ito, wala kang pinagsisisihan. Wala, Mama Ogs. Kung mangyari man ulit yun, siguro pa-post ko ulit. Ayun talaga pinakagusto ko is huwag i-tolerate. First and last ko na ito, Mama Ogs, actually. Kahit siguro may mag-cheat pa sa akin babae, okay na yun. Awareness din ako para dagdagan pa. Kasi baka sabihin, cloud chaser talaga ako. Which is, ito lang talaga yung first and last na mangyayari sa akin yun. So, makontento na lang dapat tayo lahat. At magmahalan. At ganoon din naman sa babae, Mama Ogs. Siyempre, ako may advices ako sa lalaki, pero siyempre, kami mga lalaki, gusto rin namin minamahal tayo, di ba? Di natin pinapakita, gusto natin maging malakas tayo sa paningin nila, pero gusto rin natin binibaby tayo, di ba? Gusto rin minamahal tayo, ni-spoil din tayo, may maganda din. So, balance lang talaga dapat sa relasyon, Mama Ogs. Kaya nga relasyon dalawang tao nagbibigay dyan, di ba? So dapat yun yung gagawin mo sa babae. Binibaby mo rin sila. Oo naman, Mama Ogs, may free service, saka free food siya. Kasi palasag nga. Mama Ogs.